Isang mapagpalang araw mga mag-aaral. Ngayong araw ay babahagi ko naman sa inyo ang isa pang kaalaman, pero bago ang lahat ay alamin ang layon ng araling ito. Layunin sa araling ito ay una, nasusuri ang kasaysayan ng sumasaklaw ng pagkasulat ng akda. Ikalawa, naitatala ang mga paghihimagsik na nararamdaman ng may akda tungo sa lipunang kanyang ginagalawan. At ikatlo, na ibabahagi ang mensaheng nais ipabatid ng may akda sa kanyang obra maestra. Ang aralin ay tungkol sa kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar noong ika-1838, panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Ang Florante at Laura ay isang awit na binubuo ng 379 na saknong. Ito'y may 12 pantig sa bawat taludtod at batay sa pangyayari makatotohanan sapagkat maaaring maganap sa tunay na buhay. May tuturing itong isang alegorya, isang akda na ang mga tauhan at pangyayari ay sumasagisag sa isang bagay. Sa panahong ito, mahigpit na ipinagtupad ang sensora, kaya't ipinagbawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng mga Espanyol, ang mga aklat na nalimbag sa panahong ito ay karaniwang patungkol sa relihiyon o di kaya paglalaban ng mga Moro at Kristiyano na tinatawag ding komedya o muro-muro, gayon din ang mga diksyonaryo at aklat pang gramatika. Ang relihiyon at ang paglalaban ng mga Moro at Kristiyano ay siya ring temang ginamit ni Balagtas sa kanyang awit, bagamat naiugnay niya ito sa pag-iibigan ni na Florante at Laura. Ito ang dahilan kaya't nagtagumpay siyang mailusot ang awit sa siyam na mahigpit na sensura ng mga Espanyol. Ang akdang ito ay gumamit ng alegorya, kung saan masasalamin ang nakatagong mensahe at simbolismong kakikitaan ng pagtuligsa at pagmamalabis sa mga kalupitan ng mga Espanyol, gayon din ang pailalim na diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayaring nagdulot sa kawaawang kalagayan sa kaharian ng Albania ay kasasalaminan ng mga naganap na kaliluhan, kalupitan at kawalang katarungan sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Masasalamin din sa akda ang tinutukoy ni Lupi K. Santos na apat na himagsik na naghahari sa puso at isipan ni Balagtas. Una, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ikalawa, ay himagsik sa hidwaang pananampalataya. Ikatlo, ang paghimagsik laban sa mga maling kaugalian. At ikaapat, ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ang Florante at Laura ay itinuturing na isang obra maestra ng panitikang Pilipino at sinasabing nagbukas ng landas para sa panulaang Tagalog noong ika-1900 taon. Isinulat niya kasi ang kanyang akda sa wikang Tagalog sa panahong ang karamihan ng mga Pilipinong manunulat ay nagsisulat ng wikang Espanyol. Ang awit na Florante at Laura ay inaalay ni Balagtas kay Celia o Maria Asuncion Rivera, ang babaeng minahal niya ng labis at pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sinasabing isinulat niya ito sa loob ng selda kung saan siya nakulong dahil sa maling paratang na pakana ng mayamang kanibal na walang iba kundi si Mariano o Nanong Kapuli. Ang awit ay nagsilbing gabay at nagturo sa mga Filipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mahalagang aral sa buhay tulad ng wastong pagpapalaki sa anak, pagiging mabuting magulang, pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan,
pag-ingat laban sa mga taong mapagpanggap o mapagkunwari at makasarili. Gayon din ang pagpapaalala sa madla na maging maingat sa pagpili ng pinuno sapagkat napakalaki ng panganib na dulot sa bayan ang pagpili ng pinunong sakim at mapaghangad sa yaman. Ipinakita rin sa akda ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, maging doon sa may magkakaibang relihiyon tulad ng Muslim at Kristiyano. Binigyang halaga rin sa akda ang taglay na lakas ng kababaihan sa katauhan ni Flereda, isang babaeng Muslim na sa halip na sumusunod lang sa makapangyarihang kalalakihan ay piniling tumakas mula sa mapaniil na sultan upang hanapin ang kanyang kasintahan at siya pang pumutol sa kasamaan ng kaaway na walang iba kundi ang buhong na si Conde Adolfo. Ang akda ay gumabay hindi lamang sa pangkaraniwang tao, kundi gayon din sa mga bayaning nagmulat sa diwang makabayan ng mga Pilipino. Sinasabing si Jose Rizal ay nagdala ng kopya ng Florante at Laura habang siya ay naglalakbay sa Europa at naging inspirasyon niya sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Sinasabi ring maging si Apollinario Mabini ay sumipi sa pamamagitan ng sarili niyang sulat kamay ng kopya ng awit habang siya ay nasa Guam noong 11 at 1. Bagamat napakatagal ng panahon mula nang isinulat ni Balagtas ang awit, ay hindi mapapasubaliang ang mga aral na taglay nitong gumabay sa ating mga ninuno at mga bayani ay nananatiling makabuluhan, angkop at makagagabay pa rin sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang panahon. Upang lalong mapahalagahan ang akda, nag-iwan si Balagtas ng mga habilin para sa mga babasa nito. Layunin niya sa kanyang obra na mapahalagahan at maunawaan ng mga mambabasa ang kabuuan ng akda. Isa sa mga kahilingan niya ay huwag baguhin ang berso o alinmang bahagi ng tula at kung nahirapan ka sa pag-unawa ng mga tula, ay pakasusuriin muna at tiyak marami kang malalaman at matutunan sa mga pangyayari. Narito ang kanyang mensahe sa lahat ng babasa ng akda. Salamat sa iyo o nanasang irog kung halagahan mo itong aking pagod. Ang tula may bukal na bait na kapos, pakikinabangan ng ibig tumarok. Kung sa biglang tingin, bubot at masaklap, palibhasa'y hilaw at mura ang balat. Ngunit kung namnamin ang lamang lasap, masasarapan din ang babasang pantas. Di ko hinihinging pakamahalin mo, tawan at dustain ang abang tula ko. Gawin ang ibigin alpay na sa iyo, ay huwag mo lamang baguhin ang berso. Kung sa pagbasa mo'y may tulang malabo, bago mo hatulan, katkatin at liko, pasuriin muna ang luwas at hulo, at makikilalang malinaw at wasto. Ang may tandang letra, alinmang talata, di mo mawatas at malalim na wika, ang matay itingin sa dakong ibaba, buong kahulugay mapag-unawa. Hanggang dito ako o nanasang pantas, na kay Siasmundo, huwag ding matulad. Sa gayong katamis, wikang masasarap, ay sa kababagoy ng tulay umalat. Nawa ay meron kayong natutunan sa aralin na ito at ngayon ay suriin natin ang antas ng iyong pag-unawa. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, sa palagay mo, ang Florante at Laura ba ay awit o kurido? Patunayan ang inyong sagot. Ikalawa, gumamit ng alegorya. Bakit gumamit ng alegorya si Francisco Balagtas sa pagsulat ng Florante at Laura? Tatlo, ano ang mga paghihimagsik na naghari sa isipan ng mga akda na masasalamin sa kanyang obra maestra? Ikaapat, ano-ano ang mga pagpapahalaga
ang nais ipabatid ng may akda para sa kanyang mga mamabasa.